Sa bawat panahon ng showbiz, may ilang pangalang kumakawala sa pagiging artista at nagiging simbolo ng mas malawak na karanasan ng tao, tagumpay, pagkakamali, pag-ibig, hiwaga at minsan pagkakabulusok. Si Philip Salvador ay isa sa ilang personalidad na sumaklaw sa ganitong uri ng buhay. Sa loob ng mahigit 5 dekada, ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na lumilitaw sa balita, pelikula, kolum, kontrobersiya at kamalayan ng sambayanang Pilipino. Ang kanyang buhay ay hindi lamang kwento ng pagiging aktor. Ito rin ay kwento ng isang lalaking ipinanganak sa gitna ng pag-asa, itinaas ng talento, ibinagsak ng kahinaan at muling tinangkang itindig ng sariling determinasyon. Isinilang si Philip Salvador bilang Philip Michael Reyes Salvador noong 22 ng Agosto 1953 sa Santa Cruz, Manila. Lumaki siyang nakakita ng malupit at magulo ngunit makulay na mundong humubog sa ugali at pananaw niya. Ang kanyang kabataan ay hindi marangya. Ito ay puno ng mga eksena mula sa tipikal buhay Maynila, masisikip na kalsada, ingay ng jeepney at nagtatayugang billboard, mga batang naglalaro sa tabi ng kanal at mga pamilyang umaasa sa konting kita ng araw-araw. Sa ganitong kapaligiran, mapapansin ang mga taong malakas ng loob, matigas ang paninindigan at matibay ang sikmura. Marahil ito ang naglatag ng pundasyon kung bakit madaling makapagpahiwatig ng matinding emosyon ang batang si Philip. Sa murang edad pa lamang, nakikita na sa kanya ang kakayahang mag-imbak ng damdamin at gamitin ito sa kanyang mukha at mata, isang talentong hindi pa niya alam na magiging sandata niya sa susunod na dekada. Hindi man dokumentadong mabuti kung sino ang tunay na nakadiskubre sa kanya. Malinaw na malaki ang papel na ginagampanan ng direktor na si Lino Brocka sa paghubog ng kanyang karera. Si Brocka ay hindi lang basta direktor, isa siyang alagad ng sining na naghahanap ng mga aktor na kayang magbigay ng natural, totoo at malalim na emosyon. Nagustuhan niya ang presensya ni Philip, isang artistang may bigat, may lalim at higit sa lahat, may potensyal na maging mukha ng naghihirap na Pilipino. Sa tulong ni Brocka, unti-unting nabigyan ng mas malalaking papel si Philip. Ang mga unang taon niya sa showbiz ay puno ng mga karakter na hindi bida, hindi kontrabida, kundi mga taong nasa pagitan, ginagamit upang ipakita ang realidad ng lipunan. Ang ganitong uri ng paghubog ang nagbigay sa kanya ng kakaibang pundasyon bilang aktor. Unti-unting lumalakas ang kanyang pangalan habang sumasali siya sa mas seryosong pelikula. Ngunit sumabog ang tunay na tagumpay nang maging bahagi siya ng pelikulang Jaguar noong 1979, isang obra na nagpamalas ng galing ng mga artista at direktor ng panahong iyon. Dito, hindi lamang siya basta lumitaw, siya ay nangibabaw. Makikita ang katapangan ng kanyang pag-arte, ang kontrol sa emosyon at ang maturity na bihira sa batang aktor. Sa Jaguar, ipinakita niya ang isang karakter na nakahawak sa pagitan ng pangarap at kriminalidad. Ang kanyang pagganap dito ay nagpatuloy na kaya niyang magdala ng pelikula at kaya niyang tumindig bilang isa sa pinakamahuhusay ng dekada. Hindi nagtagal, dumating ang Bayan Ko, kapit sa patalim noong 1985, isa pang obra ni Brocka na lalong nagselyo ng pangalan niya bilang isa sa pinakamagaling na dramatic actor ng bansa. Ang pelikula ay hindi lamang political statement, ito ay testamento ng lalim ng kanyang pag-arte. Nakamit niya dito ang isa sa kanyang mga famous Best Actor Awards at mula noon, naging formal na siyang haligi ng pelikulang Pilipino. Ngunit habang tumataas ang bituin niya, nagsisimula na ring humabol ang mga kontrobersiya. Ito marahil ang pinakamahabang bahagi ng kanyang kwento, hindi dahil ito ang pinakamahalaga, kundi dahil ito ang pinakamabigat. Ang pinakakinatatandaan ay ang kaso ng estafa noong 2006, isang dating kasintahan ang nagreklamo. Sinasabing nagtiwala siya ng malaking halaga kay Philip Salvador para sa isang negosyo, hindi man natuloy. Lumawak ang gulo nang magkaroon pa ng aligasyon ng falsification of public documents. Sa mata ng publiko, ito ay indikasyon ng isang lalaking nawala ng direksyon, natabunan ng sariling kahinaan at isang idolong bumagsak. Tumagal ang kaso at naging laman ng mga dyaryo, kolum, talk show at chismis. Lumala ang sitwasyon dahil pati personal niyang relasyon sa nagreklamo ay tuluyang nadurog. Hindi pa man natatapos ang kontrobersiya sa kaso. Sumulpot naman ang mga usapin tungkol sa kanyang mga relasyon at pamilya. Ilang beses na pag-usapan ang tila distansya niya sa ilan sa kanyang mga anak, kasama na ang isang anak na may special na pangailangan. Sa panahon ng social media, anumang issue ay lumalaki kahit hindi pa nalilinaw. Ang mga netizens ay walang preno sa puna. May mga nagsasabing iniwan niya ang kanyang responsibilidad. Mayroon naman nagsasabing hindi natin alam ang buong kwento at hindi dapat husgahan ng isang ama batay lamang sa headline. Nang pumasok siya sa politika noong 2024, hindi na lamang kontrobersiya ang humahabol sa kanya, sigaw naman ng sambayanan. Nagdeklara siyang tatakbo bilang senador. Para sa mga tagahanga niya, ito ay bagong yugto ng kanyang buhay. Para sa mga kritiko, ito ay maling direksyon. May mga nagsabing hindi siya angkop para sa Senado.
May isang lokal na nagsabing basura raw ang ganitong kandidatura. Ngunit matatag si Philip. Ayon sa kanya, tapos na ang kanyang chapter sa showbiz. Ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay serbisyo publiko. Naniniwala siyang ang pinagdaanan niyang kahirapan, kasikatan, pagkalugmok at muling pagbangon ay nagbibigay sa kanya ng karapatang magsilbi sa bayan. Para sa kanya, hindi lamang talento sa pelikulang mahalaga. Mahalaga rin ang pagsisikap, pag-unawa sa tao at karanasan sa sarili. Lalong sumiklab ang kontrobersiya na nagpahayag siya tungkol sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabilis ang reaksyon ng taong bayan. Ang mga taga-suporta ni Duterte ay natuwa, ngunit ang mga kritiko ay tumawa, nagalit o nagduda sa kanyang motibo. Isang malaking political storm ang pinaikutan ng kanyang pangalan. Pero gaya ng dati, hindi siya umatras. Mas lalo siyang nagpakita sa publiko, nagpakita sa mga forum, nagpakita sa mga kapihan, at iginit na kaya niyang maging mambabatas. At dumating ang isa na namang kontrobersiya, ang fake news na nag-agaw buhay daw siya noong 2025. Kumalat ng balita sa social media, may mga nagpahayag ng simpatsya, may nagdasal, may nagulat pero marami rin ang nagduda. Ilang oras matapos ang pagkalat ng balita, lumabas si Philip at sinabing buhay na buhay siya. Ngayon, sa kasalukuyang yugto, si Philip Salvador ay nasa gitna ng political campaign, wala siyang pelikula ngayong taon, wala ring teleserye, at paminsan-minsang lumalabas sa Batang Quiapo. Ang kanyang buhay sa kasalukuyan ay umiikot sa meetings, talumpati at pagbisita sa mga probinsya. Ayon sa kanya, ang showbiz ay tapos na. Ang kanyang book 2 ay ang politika at dito niya gustong matapos bilang isang taong nagsilbi sa bayan. Maaring hindi patiyak kung anong magiging tadhana niya sa darating na halalan, ngunit tiyak na ang kanyang presensya ay muling naririnig, na pag-uusapan, pinupuna at minsan ay hinahangaan. Sa kabuuan, ang buhay ni Philip Salvador ay parang pelikulang puno ng twist. Isang halo ng lungkot, galit, pag-ibig, sigaw, katahimikan, kabaliwan at muling pagbangon. Hindi siya perpektong tao. Hindi rin siya perpektong artista. Ngunit siya isa sa kakaunting mukha na naging bahagi ng kulturang Pilipino ng higit kalahating siglo. Sa huli, ang buhay ni Philip Salvador ay hindi dapat isara sa isang pangungusap o sa isang headline. Ito ay patuloy na sinusulat, patuloy na binabago at patuloy na humuhugot ng emosyon mula sa mga nakakakilala sa kanya. Maaring hindi na siya bida sa pelikula, ngunit ngayon, sinusubukan niya maging bida sa kanyang sariling buhay. At sa lahat ng pinagdaanan niya, tagumpay, pagbagsak, pag-ibig, galit, sakit, pag-asa at bagong simula, isang tanong lamang ang natitira. Saan papunta ang kwento niya? Hindi pa natin alam, ngunit sa estilo ng kanyang buhay, malamang na marami pang eksena ang naghihintay at malamang sa mas matindi pa ang mga susunod. Lang po ako gumawa ng ganitong pelikula. Hindi po hard action ito. Pampamilya po. Sana po isuportahan nyo. Kasama din po namin dito sila Bernard Bonin, Andy po, sila Dencio Padilla, Will Revillame, Bob Soler, Dinky Du, Mike Magat, Ramon Recto.